Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang ating pag-uusapan, it's all about the Vice President and the President, mga kanilang mga CIF, no? At ganun din may isisingit tayong balita tungkol sa ating kambal, no? Si Kambal Sandro Marcos. Pero bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members at sa mga supporters ng ating channel at sa mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So unahin natin mga kababayan, ito pong balita sa Politico News na kung saan ito po ay tungkol sa ating kakambal na si Representative Sandro Marcos. Pero ulitin ko po, lamang na lamang po ito ng 1,000,000 paligo kaysa sa atin. Kasi po nababatikos po siya tungkol doon sa naganap na House Resolution 1414 nung Lunes doon sa Kongreso na kung saan ano po siya caught off guard po siya. Siya ang tinalaga doon na deputy majority floor leader So na off guard po siya, caught off guard, kaya binabatikos daw po siya, makaganito daw siya, iniwanan niya na daw si ganito, nasaan ang loyalty mo, kung ano-ano pong masasamang mga salita ang sinasabi sa ating kakambal, no? So ito po, dumepensa na po si Kambal Sandro Marcos. Kong, joke lang Alam ko, gwaping na gwaping ka. Ito po, rock solid, Sandro Marcos maintains support for Rody Duterte, BP Sara. Yan sa kanya galing yan. Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos is setting the record straight about his enduring bonds with the Dutertes. Marcos has expressed his unwavering support and admiration for President Rodrigo Duterte and his daughter BP Sara Duterte, pending up a speculation about cracks in the Marcos-Duterte alliance. Quote, my admiration and support for PRRD and BP Sara are well documented and that will never change regardless of what people say. Ayun pong sinabi niya sa kanyang X account. The President's son made the comment after someone threw shade at the House leadership for supposedly siding with the Makabayan Bloc against the former president. Ayan po, nakita nyo naman siguro, no? Evident na evident. Kasalanan ba ni Sandro na siya ang ma-appoint na majority floor leader that day at ang nagtatanong ay ang seasoned veteran politician na si Edsel Lagman? Pambabastos naman po siguro sa isang tao na nagtatanong at hindi makakuha ng tamang kasagutan o kasagutan dun sa tanong niya. Kita nyo naman, di ba? Sandro is looking for information because he was caught off guard. Kaya kayo, no? Nung sinasabi nyong mga DDS kayo, hindi po kayo DDS, no? Nanggugulo lang kayo, nagbabato lang kayo ng naratiba. Nakaka-high blood kayo Lahat na lang galaw, lahat na lang ng bibitawang salita, in-scrutinize ninyo, pero mali-mali naman. Okay sanang bumatikos kung tama kaso hindi. You're fueling the fire. Di po ba kayo ang nagsuso ng divisiveness? Siguro mga bastos kayo. Pag tinatanong kayo, wala kayong may sagot. Bakit? Kasi mga wala kayong alam, bobo kayo. Kung ganun din naman lang pala kayo, you better shut up. Hindi sa pinapa-shut up kayo dahil kinikertel ang freedom of speech ninyo, expression nyo. Mag-shut up kayo kung wala kayong alam. Diba? Kitang-kita naman, it was evident in the video. He was being asked and he was grasping for some information to shed light to that particular question. Tapos kayo ng mga divisive group, binibigyan nyo ng kulay. Meron pa nga nagsabi dyan, no? Pinoprotektahan daw ng Marcos ang mga komunista sa Kongreso. Gago pala kayo. Patunayan ninyo. Hindi sa ganong bagay na balitaktakan ng isang majority floor leader that day. Sabi rin ni Lagman, acting majority floor leader. Wala siyang magagawa si Sandro.
With respect to Edsel Lagsmang's question, he needs to answer it. Di po ba? Oh, tingnan nyo, sabi niya, if you had only watched live stream, you know I was on duty and have to answer the question I was asked. Correct. Di ba? Hoping you can actually refer to the live stream, you can see I was caught by surprise. Correct. Caught off guard po siya. Di ba? Kaya kayo dyan na nagsasabing pinoprotektahan niya ang mga makabayang black, yung mga lefties. Patunayan nyo, hindi dahil lang nakita nyo naggaganon siya. Siyempre, member siya ng Congress. Di po ba? Tinatanong siya eh. Oh, ayan ha, malinaw na mga kababayan ha. Ang suporta niya, nasa PRRD at Sara Duterte. Wala tayong magagawa dyan. Kayong mga anti-Duterte naman, bahala kayo. Di ba? Pero sa akin, kakambal ko yan eh. Kasi ako po napanood ko po yung video. Pinanood ko po ng buo yun. May vlog nga tayo dyan. Kitang-kita nyo naman yung demeanor niya. He was looking for an answer. Diba? Na-caught off guard siya. Pero it doesn't mean na tinalikdan niya ang mga Dutertes at sinusuportahan niya ang mga lefties. Sino kayo? Di po ba? Mga ogag pala kayo eh. Kayong mga mga malisisyosong mga utak. Para lang magkaroon kayo ng usapin imamalay nyo yung tao, mga katok kayo. Pasensya naman po mga kabayan, nagsimula tayo sa init ng ulo. Lalo pa kayong mag-iinit ang ulo dito sa bandang huli. Kasi tatapusin natin sa ama, dun sa Marcos. Sinimulan natin sa Marcos na anak, tatapusin natin sa ama. Pero sa gitna, nandoon ng Vice President. O, ito po. Sa report ng GMA News Online, alam nyo na ito, no? Marami po ang nagbubunyi, no? Pinupuri ang inyong Vice President, no? Ganon din, marami ring bumabatikos sa Vice President because of what she did and what she have decided. Ito po, VP Sara no longer seeking confidential funds in 2024. Ayun po yung sabi ni Senator Angara dahil siya ang sponsor po ng budget ng Office of the Vice President. No? Ito po sabi niya. Vice President Sara Duterte is letting go of the 500 million confidential and intelligence funds, no? Doon po sa budget nila. Quote, sabi ni Senator Sani Angara, "We are in receipt of a statement from the Vice President we discussed earlier, and according to her, the OBP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs, projects, activities, programs, to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family." Oh, okay. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF, and the reason why is because it is seen to be divisive. And as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. Okay, yun po yung kanyang mga sinabi. So, pinaalam niya na kay Senator Angara na we will not pursue it. And they have their reason. No? Sinabi dito, because yung usapin na yan, nagkaroon ng division. Di po ba? Alam niyo naman siguro history niyan. Ayaw ko ng pag-usapan kasi we are just keep on repeating, and then lalo lang masasaktan ng damdamin ng iba, makakasalig tayo ng damdamin ng iba dahil alam nyo na we are so very fanatical. You know, may mga tao talaga na sobrang fanatics. Sa sobrang fanatics, nagiging kulto, at sa pagiging kulto, nawawala na yung rational thinking, yung pagiging objective, pagiging fair. So we don't wanna go back to the history unless otherwise we need to. No? Pero dito, ayun po ang sinabi nila. Kasi, mag-jump tayo dito sa Philippine News Agency. Ito po yung sinabi ng article na to. Pero hindi natin muna itatopic yung DepEd. Magko-komento muna tayo sa OBP after this. VP Sara upholds unity. Di ba sabi doon ni Angara? No? Divisiveness. It's showing divisiveness. And the VP swore an oath to keep the country peaceful and strong. Tama naman po yan. Mamaya mag-aano tayo dyan. Basahin lang natin yung statement ng kanyang spokesperson and Undersecretary Attorney Michael Powa. Okay?
Vice President and Education Secretary Sara Duterte withdraw from asking CIF. Yan. And the Department of Education, ayun po yung sabi ng kanyang spokesperson, Undersecretary Michael Poa. Poa told the Senate reporters on Thursday that Duterte is willing to set aside the request for CIF to maintain peace and unity in the country. O parang ganun din po sa sinabi. Parang mga synonyms lang to, no? Kung walang division, therefore merong unity. Kung walang kaguluhan, may kapayapaan. No? Magiging kung mapayapa at united tayo, we are strong. 'Di ba? United we stand, divided we fall. Okay? Ito po yung quote ni Poa. Ang Office of the Vice President ay maaari lamang magmungkahi ng kaukulan o karapat dapat na budget para sa maayos na implementasyon ng mga proyekto laban sa kahirapan at mga programa magtataguyod ng kapakanan ng bawat Pilipino. Pero ganun pa man, hindi na po ipopursue, hindi na po itutuloy ng OBP ang original na mungkahi para sa ayan, para sa confidential funds. Ang haba kasi tinranslate sa English, mga kababayan, yung pagbasa ko doble-doble na eh. Ni-reiterate lang, inulit niya lang po yung sinabi ni Senator Sani Angara, di po ba? Given this latest manifestation by the President, ayan. So, eto po, no, after na po yung nasabihin ni Senator Sani Angara, nagbigay po ng kanyang komento si Senator Coco Pimentel, no? Given this latest manifestation by the Vice President, I commend her, no, Mr. President, for now categorically stating to this House that is not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. If that's how I understand her statement, I commend the Vice President. Correct. So dito, unang-una, itapik natin yung divisiveness, no? So sa akin din, no, on my part, okay, two parts po ito. One part is commending, no? Commending, ina-upload natin ang BP Sara. Hindi po to yung sa pagsisip-sip sa mga DDS o sa mga kulto ng Duterte, hindi. It's on my own opinion because sabi ko sa inyo, magiging objective tayo dito. Ang ating pagkokomento merong yung positive and the negative. Gigitnaan natin, no? Pero minsan we're leaning to the right one. Okay? Ba't ka naman pupunta sa mali? Di po ba? So unahin natin yung pagiging commendable niya. So she decided, no, na wag nang kunin. Siguro napagnilay-nilay niya yan nung umakyat siya doon sa Mount Apo. Hindi lang hindi sa pang-aasar sa kanya. It takes a while. No, kailangan yung decision making, siguro sinabi niya rin nang hingi siya ng mga payo sa kanyang ama at nakita niya ang epekto nito sa sambayan ng Pilipino. Nagkahati-hati ang opinyon. Yung mga magkakakampi dati, no, itong unit team, unit team composed of Marcos loyalist supporters, Duterte supporters and diehard supporters. Dati magkasama. Ngayon, nagkaroon ng isang parang alam nyo yung parang sa chemistry, yung parang nilalagay mo para ma-break. At nang nag-break na yan ay yung tatlong makabayang block. That synthesizer, sabi na lang natin ganun, to break the bond. Parang yung, alam nyo yung sticky glue na ayaw matanggal, what you gonna put? Para matanggal siya. Ganun po. Di ba? Yung parang desensitizing agent. Sabihin nyo na lang na ganun. At yung desensitizing agent na yun ay itong makabayang block. Napakalakas at bakit kayo na-break? Nagkahiwalay. Di ba nakita nyo yung divisiveness? Who started the divisiveness? It's actually that disinfecting agent or whatever. Yung makabayang block. Because doon po sila magaling. Nasira ang unit team. Bakit? Itong mga company ni Sara, yung Nation Building, di ba nagpuputak kasama ng kanyang ama? Ito namang Marcos loyalist, tinitira yung, siyempre, alam nyo na, kung sino yung tinitira nung kabilang kubol, binanatan sila.
That's the division created by this Makabayan Bloc. Nagtagumpay ang Makabayan Bloc para ihiwalay tayo. Kasi meron po silang ilang goal eh. What? Their goal is really not the unity. It's not about transparency. It's not about freedom. No. Kung gusto nila ng ganon, those words that I mentioned to you, sana matagal na nilang ginawa yan. Sana nakiusap sila sa mga insurgents na siyang lalong nagdi-divide sa atin, na siyang lalong sumisira sa ating ekonomiya, na siyang kumikitil ng buhay ng mga kapwa nating Pilipino. Di ba? Hindi nila makondem yan. Is it a freedom for these insurgents people to go against the government? No. It's a rebellion. And it's against the Constitution. O bakit din nila mabanggit? Ikundina. Di ba? Ganun po ang nangyari sa inyo na sinasabing unity team, you've been broken by this destabilizing agent na Makabayan Bloc. Kaya dito, nakita yan ni Sara Duterte, oh, this is getting worse. Even her dad is joining the fray. Oh, hindi na maganda. Yun po yung sa good side. That's why I'm telling you, I am commending her for doing that. Is it a sign of weakness? Maybe, sasabihin nyo, yes. No? Parang ang analogy niyan is like you are in a blackjack, yung poker game, poker. No? Na poker face ka ng Makabayan Bloc. And you folded. But you folded in good faith. Because you swore an oath to protect the nation and its citizens. Stop the divisiveness. Di po ba? O ayan, dun tayo ha, kinumen natin siya. Now, on the other side of this commendable fact, no? Sana ipinaglaban mo. Yan. Sana kung talagang ikaw ay may firm conviction to what you gonna do on that confidential fund. Di po ba? All of your projects na PAPs na sinasabi mo dito, projects, activities, and programs that will benefit, ha? Sabi mo, to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. You need to pursue it. You have to stand your ground. You have to have a firm conviction. This is for the Filipino people. I wanna help this government of my president to alleviate poverty and promote the welfare of my fellow Filipinos. Di po ba? Ganon sana. Pero what? Ang nakita niya is to stop the division. Kasi kung may division, we will not grow. The bickering and yung mga foul-mouthed words, magkakasiraan tayo, then we start to fall. And probably, magwawagi yung mga disinformation, destabilization platters. And there are more pressing issues to tackle with, aside from this confidential fund. And sabi niya, I can live without that. Because she still have a budget. Ang nawala lang naman sa kanya ay ang CIF niya. Di po ba? She can work with that. Confidential funds lang. Okay, good. I can find ways how to help the Marcos administration to alleviate poverty and to promote the welfare of Filipino people. Ganun lang. Ang kulang lang is yung firm stand to have it. But yung ginawa niya, commendable. Give it to somebody else where you wanna give it. Okay? So, pinanindigan niya lang. Yung sinabi niya, I leave it to the good decision of the Congress. Para mawala lang ito, issue na ito, stop it. And sana, kayo po, na mga nandito sa mga pumoprotekta kay BP, stop it. Stop it. Sabi na ng BP ninyo, it will sow division. It is so divisive. So therefore, stop it. Hindi lang ito para sa Congress, kundi para ito sa mga taong patuloy na pumuputak in behalf of BP Sara Duterte. At para rin ito
sa mga tumitira sa BP Duterte. Stop it. Move on to another pressing issue. There's no more. Stop it. Sa akin lang opinion, stop it. Wala na po, no? Tama na yung division, no? Mag-multiplication na tayo. However, eto mga kababayan, nagsalita, no? Categorically, ha? The word categorically, mga kababayan. So, sa mga katulad ko po na hindi nakakaintindi kung ano yung categorically na word, ha? Ito, i-google natin mga kababayan. In a way that is unambiguously, naku, napakahirap pa pala nito. That is a, sabi dito, categorically means in a way that's so clear that it's impossible to be confused or uncertain. O, wala na. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan, hindi nakakalito, kundi direktang sinabi, ayoko. Ayon. Pag sinabing sa'yo, nanliligaw ka, ayoko sa'yo. O, alam mo na ibig sabihin nun. Ganon. Pag sinabing categorically, hindi na dapat pag-isipan. Hindi na kailangan magtanong kay Google kung anong ibig sabihin nun nung sinabi mo. Kundi direct to the point. Ayoko or gusto ko. Ayun, ganon. Parang sinasabi mong, I am so blunt to tell you, I like you or I don't like you. Eh sabi ni Sarah, I don't like it. Pero, meron pa rin pong isang putak na putak. Bakit? Kasi feeling nito, siya po yung isang tao doon sa poker table na nagpag-fold kay Sara Duterte. Siya yung nag-poker face. Si Castro, ayan po sa Manila Bulletin. Castro, taunts, ha? Taunts, the word taunts, tinutuya. Ano ibig sabihin nun? Di sino ang bully? Di ba? Categorically nga, sinabi na ng BP, ayaw ko na yan. Wag na. Okay na. Sige na. Pero meron pa ring bully, ayaw tumigil. Oh, ayaw tumigil. Tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, stop it. Pero itong isang ito, ayaw tumigil. Kasi, feeling niya, she won. Yung BP folded on her poker face. Kung ayaw tumigil, eh ano siya? Di ba bully? Oh, hindi naman sa pagpoprotekta kay BP, pero that's enough. Nagwagi ka na eh. Tama na. Di ba? Move on to another pressing issues. Huwag mo nang antayin pang lalong mapikon sa'yo to. Kasi pag napikon sa'yo, yung taong binubuli mo, what will happen to you? Diba? Nang aasar ka pa lalo. O ayan o. Castro taunts BP Duterte after latter says she will stop seeking confidential funds. O ayan. Ha? Binubuli niya. Ito pang reason niya bakit daw hindi na itinuloy yung confidential fund para sa OBP. Ayan o. Kaya lang naman naglabas ng ganitong pahayag ang OBP dahil hindi nalantad na sa publiko ang pang-abuso sa confidential fund. Kaya dapat pa din tayong maging mapagbantay at tutukan ito. Oh, the problem is wala naman na siyang confidential funds eh. At meron na pong petisyon ang inyong mga kasamahang grupo tulad ni Attorney Barry Gutierrez sa Supreme Court para tignan ang legality nung kanyang 125 million confidential fund noong 2022. So ano pa? So what's the taunting? So ibig sabihin napakagaling pala ninyo? No. Your group is the one sowing divisiveness. Hindi naman po sa pagpoprotekta sa o pagtatanggol sa BP, but I don't like them. No? Tulad nung sabi ni BP, gagamitin ko na rin to. I hate them. Kasi magaling lang po silang mag-sow ng negative narrative sa atin that causes us to divide. Instead na tayo ay mag-unite for the common good of what? Alleviate poverty and the welfare of our country and our fellow Filipinos and ourselves. Eto sila. Nagtatanim, sowing. A negative information. A narrative that causes us not to believe in this government. But instead, to hate and malign this government. Hindi nga nila makondina, ulitin ko, yung mga makakaliwang grupo eh. Yung mga rebelding MPA na yan eh. Di po ba? O tapos ngayon, tuwan-tuwa sila.
Eh, CIF lang naman natanggal eh. Hindi naman natanggalan ng budget eh. Di po ba? Hindi naman talaga mandato ng opisina ng Vice Presidente magkaroon ng confidential intelligence kaya walang karapatang magkaroon ng mga opisina niya ng ganito. Sinabi mo rin ba yan? Hindi kay sinabi nyo rin ba yan? Hindi kay Robredo ha? Yung mga nagdaang Vice Presidente? Hindi. Kasi ano kayo? Selective. Di po ba? Kasi Duterte ang last name. Diba may history kayo eh. Sinabi nyo ba yan kay Binay? Sinabi nyo ba yan before Binay? Kung hindi ka pa namang congressman nung pero nandun na yung mga kaalyado mo? Bakit di nyo kinwestiyon? Di po ba? Hindi, maliit lang kasi. No! At least meron pa rin. Where regardless of the amount, you should have questioned it prior to the 500 million o 125 million. Di po ba? Yun lang eh. O, tapos, hindi pa tapos yung nagtatanong ulit siya. O, Manila Bulletin. What about DepEd? Castro tells BP Duterte to be categorical with confidential fund statement. Talagang tinotont niya po. O ano daw problema sa DepEd? Sabi niya, bakit OBP lang ang naglabas ng pahayag pero ang DepEd ay hindi? Ibig sabihin ba, igigit pa din ni DepEd Secretary Duterte ang hirit niyang confidential fund sa department at wala itong kinalaman sa surveillance? Ha? O, eto po. Ha? Eto. Butata po siya dyan. O, di ba? Sa kakabuli mo, sa kataton mo, o ito, sinupalpal ka ni Pia Cayetano. Ha? Manila Bulletin. Pia Cayetano, BP Sara also giving up DepEd's request for confidential fund. O nasaan ka na, Castro? Nasaan ka na? Nasaan na ang tonting mo? O di ba sinampal ka? Akala mo siguro hihirit? O ito oh. O, ano sabi ni Jan na lang? Basa na lang natin ito. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Ayun po yung sabi ni Pia Cayetano o Senator Pia Cayetano kasi siya po ang sponsor niyan. Iba po yung sponsor ng OBP budget, si Senator Angara. Sa DepEd, si Senator Pia Cayetano. Ito pang request lang. Yung 150 million. We humbly request that the funds be realigned to the National Learning Recovery Program because we do not expect good scores for the 2022 PISA results coming out this December. Ayun po yung sabi ni Pia Cayetano. Ha? Okay? So, kahit na ano pang sabihin ninyo na anti-Duterte, hindi ko na po kayo pakikialaman dyan. Opinion nyo po yan. Pero itong request nila na i-realign na lang yung budget dito para sa kapakanan nitong ating mga mag-aaral, sige, go. As long as our children will benefit for that. The only problem is this. Yung unang sinabi, we are all parents who want to protect all children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. I agree. Now, yun naman pala. We are all after to the security of our children. No? Ayaw natin may mangyayaring masama sa ating mga anak sa loob at sa labas ng ating bahay. Kung yun naman pala ang goal, bakit hindi nyo giniit? Di po ba? Alam ko ang gusto nyong tungkulin dito. Na huwag mahikayat ang ating mga kabataan o ating mga anak na sumapi sa makakaliwang grupo. Na mamatay sila ng walang kapararakang ideolohiya ng mga rebelding kalaban ng bayan. Why you did not stand firm again to have this intelligence or confidential fund? Maski na intelligence funds lang. Kasi ang confidential fund, you can use it. Pero itong intelligence fund, para matiktikan yung mga taong nagre-recruit ng mga kabataan natin na ang gusto lamang ay mag-aral, maitaguyod, matakatulong sa ating mga pamilya at sa kanilang sarili. Why? Nag-fold kayo. Hindi nyo ba kayang i-depensa yan? Can you not get a good secretaries or lawyers to defend the need for that? That's for the sake of our children. That's the sake
of their future. That's the sake for the future of our country. Kaso hindi. Nag-fold kayo. Kaya ngayon, itong mga makabayang black na yan, at yung mga nasa likod nila, tuwang-tuwa. Because what? They can continue their bidding of what they are actually doing from the start. Sila yung parang mga anak ng mga demonyo. Now, I don't know how VP DepEd Secretary Sara Duterte can protect our children. Kayo po sana sa Senado. Kayo dyan sa Kongreso na bumoto dito at pinaniwalaan itong makabayang bloc. Pag merong mga kabataan na na-recruit ng mga kalaban ng bayan, kayo ang dapat sisihin because you don't know how to protect our children and the school. Buti nga dyan sa eskwelahan sa atin, walang nag-school shootings eh. Eh dito, ang dami. Diba? Nakakarimarim yan. Nakakatakot. Kasi bakit? Nagwagi ang mga destabilization group. Nagwagi ang mga leftist na grupo sa Kongreso. Di po ba? Tama, mali ako. Sige nga. Ako payag ako bigyan nyo ng intelligence funds ang DepEd. Sa akin lang pong opinion. Ha? Magalit kayo kung magalit kayo, but I want to protect the kids. As what you have said, Pia Cayetano. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Then why you did not fight for it? Di po ba? Yan lang sa akin. Magalit kayo kung magagalit kayo. Magkaiba man tayo ng opinion, pero yung po yung opinion ko. Di po ba? I'm not protecting the BP. I'm not protecting the DepEd, but what I want is to protect these kids from the prying claws of these mga leon na nandyan sa bundok, na kung saan meron po silang mga galamay dyan sa Kongreso. Kaya kung may mangyayari man na maraming nawalang mga kabataan at kalaunan natagpuan na lamang sa bundok, nakikipaglaban ng walang kapararakan, ang dapat sisihin kayong mga nasa Kongreso. You did not help the DepEd Secretary for that. Ang ganda ng layunin pero you just throw to the waste basket yung kanyang plano. So, wala, no? Oo nga pala, no, mga kababayan. May akong napanood parang statement lang kay Tolentino during that plenary session na it is not up to the Vice President, no, na i-give up yon. Nasa pa rin daw, nasa Senado if they wanna give it. Pero para kay Tolentino, no, stop it na. Your BP already spoken. Wag mo nang igiit. Magmumukha ka lang sip-sip. Maski na nandyan sa Constitution, wag na. She already have spoken. Wag nyo nang igiit. Kasi pag yan pa yung pinilit mo, lalo lang maraming magsasalita. Lalo lang magkakaroon ng awayan. So stop it. Wag na, wag na. Okay? So punta na po tayo dito sa huling-huli kay Presidente Marcos. Yung budget po ng Office of the President. Ito po sa Manila Bulletin. Office proposed 10.645 billion budget for 2024. Hurdles Senate. O yan daw po. The Office of the President's proposed 10.64 billion pesos budget for 2024 was approved by the Senate plenary on Thursday, retaining as well its 2.3 billion intelligence fund. No, so punta po tayo dito sa intelligence fund na ito. Ito po kasi ang sinabi ni Pimentel, no? Wala po siyang problema sa confidential funds, no? As it is civilian agency. But he said he is not in favor of allocating intelligence funds to the Office of the President because it is not composed of uniformed and military personnel, and the office that are tasked to gather intelligence are already its direct supervision. So yun po ang problema niya. Ayaw niyang bigyan ang OP ng intelligence fund. Ito sabi niya pa I believe that the OP is a civilian office
not a uniform and military, composed of uniform and military personnel. Even if may have some of them, that should not be highlighted because the constitutional policy is we should always highlight civilian supremacy over the military. I don't think the OP is composed of intel practitioners. The President himself and as well as his office are consumers of intelligence already, gathered and organized by the intelligence practitioners under which are the agencies, some agencies under the OP in the executive branch. O ayan po kung ano-ano pa po ang pinagsasabi niya, no? Sinabi niya pa doon yung Joint Memorandum Circular 2015-01 issued by the DBM, Commission and Audit, and the other government agency, no? Ngayon, ito po ang sabi ni Senator Angara, no, na siya rin ang sponsor dyan. Regarding the amount, Senate Committee on Finance Chief Senator Edgardo Angara stated that it is the amount that has been since 2020. On the reason why the OP requested it, Angara said that the answer given by Executive Secretary Lucas Bersamin is that the President is both pareho, the user and generator of confidential and intelligence information. He added that as the Commander-in-Chief, the President needs to make very crucial decisions and that the importance of information cannot be understated. The possibility he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Although perfect information is impossible in this day and age, he should be receiving as reliable as wide as possible information. Correct. Agree po ako. No? Ngayon, bakit, ang tanong natin, ikaw Pimentel, bakit ngayon mo lang ito kini-question? Ilang taon ka ng senador? During budget deliberation of the past President's Intelligence Fund, na andyan na yan. Kinwestiyon mo ba yan? Dito mo lang makikita ang pagiging political bias nitong si Pimentel. Bakit? Kasi Marcos na iniisip niya baka saan gagamitin ni BBM ang anyang intelligence fund. Bakit natatakot ka na matiktikan kayo? Tanong lang Also mga kababayan, tama po ang sabi ni Executive Lucas Bersamin dito. He is the Commander-in-Chief. He is the President. Lahat unfiltered o filtered information dapat niyang malaman. Even though it is not composed of a military. Even though meron ng NSC or NSA or whatever intelligence gathering ang Office of the President. Still, he is the President. Kailangan protektahan ng Presidente. Niluklok siya ng mayorya. Kung mababaw man po ang explanation ko dito sa pag-agree ko sa intelligence fund ng Pangulo, yun ang aking opinion. He is the Commander-in-Chief. Because of your political bias, bakit nyo ginaganyan ng Presidente Marcos? Meron ba kayong issue the previous mga presidente sa intelligence fund? Dahil ba sinimulan ng Makabayan Block sa BP? Tapos ikaw naman sa OP? Mahiya ka naman, Pimentel. Ito pa Ito pa ang sabi niya I'll just make this appeal. Siguro in due time, siguro kung meron tayong mga activist lawyers listening to us, maybe a case can be filed with the Supreme Court to test the legality of the grant of Intel Fund to the Office of the President being a civilian agency. Bakit hindi na lang ikaw, Pimentel? Bakit maghahanap ka pa ng mga activist lawyers? Ikaw lawyer ka. Alam mo ang nasasad sa konstitusyon. Di po ba? Because he wants to test the legality of Intel funds. Bakit di mo na lang kausapin si Bersamin? Galing yan sa Supreme Court, dating Supreme Court Justice. Why? Alam niya yan. Di po ba? Legal minds. Di ba? Ang tanong dito, bakit iginigit ng OP? Bakit hindi dapat igiit? Antindi naman ng rason ng Executive Secretary, si Lucas Bersamin. And he knows the law. Di po ba? Yan ang dapat. Kung talagang kinakailangan mo, igiit mo. Kung kailangan makipagdebate ka para malaman nila kung ano man ang gusto mong iparating sa taong bayan. Di ba? Ganyan. At alam nyo ba? Ito, papanood ko lang
Thank you po dito sa UNTV. Kukunin lang natin tong maiksing clip. O ito po mga kababayan ha. Panoorin nyo, pakinggan nyo. Si Senate President Juan Miguel Bing Zubiri naman, pinuri ang isinumiting CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Nadinig ninyo? Si Mig Zubiri, nabasa nila yung detailed report ng Office of the President sa lahat ng kanilang budget noong 2023. Detailed report, malinis. Napakalinis, napakaganda, ang sarap basahin, alam mo kung sahat. 'Di ba sabi nga ni Angara, doon sa Intelligence Fund report nila, nung previous yan nung nagde-delivery sila ng budget lang nito ng OP, napakadetalye po eh. May mga pangalan pa po ng mga binayaran eh. Oh, 'di ba? Sinong hindi matutuwa doon? It's easy to read, walang ambiguity. Walang mga parang ganong questionable entries. Bakit? Ganyan dapat para walang question. O 'di ba, di ang gagaling ng mga na-hire ng Pangulo? Ang tatalino? Unang-una, nag-hire ka ng isang legal mind from the Supreme Court. 'Di ba? Former Supreme Court Justice together with your seasoned politician, si Juan Ponce Enrile. Sino pa ang mga brilliant dyan? O ngayon, ikaw, Pimentel, you don't have to go to the Supreme Court. Idebate mo na lang si Lucas Bersamin, no? Di po ba? Aaksayin mo pang oras ng mga hurado sa Supreme Court, ang daming trabaho niya. Nandyan si Lucas Bersamin. Just ask for ano ba yun? Yung makipag-meeting ka. O kaya, dyan sa plenary, ipaano mo siya dyan? Ialisin mo si Angara, si sponsor, paupuin mo si Lucas Bersamin. I think the good Executive Secretary Lucas Bersamin will oblige kung i-request mo. Hindi takot yan. 'Di ba? Paano ka naging Supreme Court Justice kung may takot ka? Kung wala ka nito. 'Di po ba? Hindi ang para kay Pimentel lang because of his political bias to the Marcoses. Remember kung paano tinira ng kanilang mga grupo ang mga Marcos noon. Remember yung tatay niya ba, 'di ba? Siya pa yung Senate President when Madam Imelda Marcos requested an audience with them to implement the Marcos Wealth. They rejected it. Oh, palagay niyo mga kababayan. Sinabi ko lang sa inyo, nandiyan niya sa YouTube, evident yung mapapanood ninyo. Nene Pimentel, 'di ba tatay niya yan? Oh. Madam Imelda is requesting that the Senate will approve the implementation of the Marcos Wealth requested by Apo Lakay. Wala. Parang si Cory lang. Wala. Diba? So, sino nag-suffer? Tayong mga Pilipino. Now, kay question ninyo, intelligence fund. Nek-nek ninyo. Ipaglalaban yan ng OP. Kailangan nila yan to protect the Commander-in-Chief. Tandaan nyo yan mga kababayan. We have to protect the Commander-in-Chief kasi kung hindi natin maprotektahan ang Commander-in-Chief, anong klase tayong bansa? Di po ba? O. Ayun bang gusto mong mangyari, Coco Pimentel? May masamang mangyari sa Pangulo namin? Ha? Tapos pag may hindi magandang nangyari, sisisihin nyo siya? O, di ba? Yun ang naratiba. Huwag nyo siyang bigyan ng tools to govern para kung may mangyaring di maganda, we will blame him. We will try to impeach them. Ayon, ganon. Nek-nek ninyo. Walang kakampi sa'yo. Sana lang hindi ka na maibalik dyan sa sa Senado o Congressman. Wala po mga kababayan eh. Puro na lang nega lahat, no? Kakaasar. O hanggang dyan na lang po. Kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Mula sa Batang Marcos hanggang sa ating Pangulo. Tinapos natin. In between kay Sara Duterte. So comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.